Bubu, naunahan ko na ang kotse mo. Tsamba lang yan. Aba, pikon pa. Pero since, hindi naman siya naglalaro ng PlayStation, ako ang nauna sa finish line. Oh well, oh well. Nag-hair flip pa ako. Ang cute talaga nitong asarin. Rematch. Ano namang price ko? Wala, bilis na. Simula na ulit. At naglaro kami nung naglaro. In fairness naman sa bubo ko, after some time naman natalo niya ako. Di ko siya pinagbigyan niyan ha? Nax, ang galing ni Bubu. Sabi niya, habang nagpipigil ng ngiti. Aba, mukhang masaya talaga siya. Yung price ko. Ha? Di ba nga? Wala namang price ang nananalo. Ninakawan niya naman ako ng halik. Nako, lagi na lamang ako nagpapatalo sa kanyan. Naglaro-laro pa kami. Dahil nung medyo nagugutom na kami, hinigit ko si Eko sa kusina. Bakit ba ako kasama? Siyempre, Bubu. Sabay tayo magluluto Hindi naman ako marunong. Namumula pa ang kanyang tenga. Ang cute talaga. Okay lang yon. Kaya nga kita tuturuan, di ba? Since maulan naman ngayon, magsinigang na lang tayo para may sabaw. Okay lang ba yun sa'yo, Bubu? Sinuotan ko na rin siya ng apron. Ang cute. Tapos, hindi ko naman siya pinapalapit sa kalan. Pinapatulong ko lang sa paggagayat. Seryosong-seryoso siya ulit. Kaya alam mukhang naiinis na dun sa sibuyas. Hindi niya kasi magaya yung ginagawa ko. Tinuruan ko na rin siyang magsaing. Para diba, pag nasa London na siya, kahit kanin, marunong siya. Hay, nalaala ko na naman. Wala nga nababanggit sa amin ng kahit anong bagay na connected sa kanyang pag-alis. Para ayaw naming maalaalang dalawa. We're acting na parang normal lang. Sunday lang to. Bubu, tikman mo Hinipan ko yung sandok. Tapos pinatikim ko sa kanya. Masarap na, sabi niya habang tumatango-tango. Siyempre naman, galing mo magluto Ayusin ko na lamang yung lamesa. Tapos, lumabas na siya ng kusina. Ang cute talaga nun. Kumain na kami at usap lang kami ng mga usap na kung ano-anong mga bagay. Basta kahit ano. Wag lang yung kanyang pag-alis. Pagkatapos nun, nagligpit din kami ng sabay at nagtapunan pa kami ng tubig sa isa't isa. Nabasa tuloy kami, kaya nag-shower muna ulit ako. Pagkababa ko, nakita ko si Echo na may inaayos sa TV. Basaran yung kanyang buhok, kaya nag-shower din siguro siya. Anong gusto mong panoorin? Ha? Ay wow, mag-movie kami? Sige, Bubu, kahit ano na lang. Ikaw na lang ang bahala. Pumunta muna ako sa may ref at kumuha ng cookies na binake ko kahapon. Wala kasing popcorn. Nakaupo na si Ego sa sofa pagbalik ko, kaya tinabihan ko na lang siya. Automatic naman niya akong inakbayan at nanood kami habang kumakain ng cookies. Pero bakit ganon? Comedy yung pinapanood namin. Pero naiiyak ako. Halos wala nga akong maintindihan. Si Eko naman kasi, maya't maya hinahalikan ng ulo ko. Tapos kanina pa hinahawakan at laro-laro ang buhok ko. Nakasandal na nga lang yung ulo ko sa kanyang balikat. Tahimik lang kami, pero feeling ko, wala talaga sa pinapanood namin ang aming isipan. Ayoko siyang umalis. Iniisip ko pa nga lang, hindi ko siya makikita ng 2 months. Sumisikip na ang aking dibdib. Nanood na lang kami buong maghapon. Tapos, nagluto ulit ng dinner. Pinatera niya ang cellphone. Kaya wala tuloy. Umiistorbo sa amin. Pati nga kapag may tumatawag sa landline, walang sumasagot. Para kasi, ayaw namin magpa-istorbo. Nagkwentuhan lang ulit kami sa dinner. Nagbiruan, and then, nagligpit, at sabay na kaming umakyat sa taas. Kaya lang nagulat ako sa kanyang sinabi,
Sige na, magpahinga ka na. Matulog ka ng maaga. Teka, hindi ba kami magkatabi sa pagtulog? Diyan ka matutulog sa kwarto mo, Echo? Tumango naman siya. Di ba may rule? Bawal na akong pumasok sa kwarto mo. Anong rule? May sinabi ba akong rule? Wala kaya. Ganon? Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. At pumasok na nga ako sa kwarto ko. Bakit ang bobo ko? Bakit ba ako nag-iimbento ng ganung rule? Joke lang naman yun, Echo eh. Naman, hay nako, dapat hindi ako pumayag na pumasok siya sa kanyang kwarto. Dapat hinigit ko na lang siya dito. Oo, tama. Lumabas ako ng pinto para higitin sana si Echo. Kaya lang, wala na siya doon. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Naman eh, bumalik na tuloy ako at naghilamos at nag-prepare na para matulog. Pero, as I expected, paikot-ikot lang ako sa kama. Hindi makatulog. Ang lakas pa rin ng ulan. 2 buwan. Mawawala si Echo. Kaya ko ba yun? Isang araw nga lang siyang hindi umuwi. Nangihina na ako eh. Paano pa ang matagal? Ayoko na. Ayoko na mag-isip. Gusto ko na makatulog. Nakailang tupa na ako na nabibilang. Hindi pa rin talaga ako makatulog. Ilang oras na akong paikot-ikot. Ewan ko ba, pero bigla na lamang akong umiyak. Tinakpan ko ang mukha ko ng unan. Hindi ko rin alam kung bakit ako umiiyak. Siguro naiinis ako. Naiinis ako kasi umuulan pa rin. Naiinis ako kasi hindi ako makatulog. Naiinis ako kasi wala si Echo dito. Naiinis talaga ako. Lumabas ako ng kwarto ko na umiiyak pa rin. Pumasok ako sa kwarto ni Echo. Tulog na siya. Kaya humiga na lang ako sa kanyang tabi. Tapos, sinagsik ko ang sarili ko sa gitna ng arms niya at sinubsob ko ang mukha ko sa kanyang chest. Echo, huwag ka na lang umalis. Kasi, nako, lagot. Nagising ata siya. Pero hindi ako sumasagot. Kinakagat ko kasi ang labi ko para pigilan ang sarili ko na umiyak na malakas. Kasi, sabi lang niya. Tapos, niyakap ako ng mahigpit. Paano na lang ako mabubuhay ng 2 buwan na wala si Echo? Hindi ko kaya. Umiiyak ka ba? Hindi ah. Pero tumutulo na naman ang mga luha ko. Nababasa ko na yung damit ni Echo. Huwag ka nang umiyak. Kaya ayokong sabihin sa'yo na aalis ako. Bubo naman eh. Bakit kasi 2 buwan? Ang tagal nun eh. Nakakaiyak talaga. Mabilis lang yon. Hindi mo mamamalayan. Andito na ako agad. Kaya huwag ka nang umiyak. Mamimiss kasi kita eh. Paano na yon pag uwi ko sa bahay? Walang tao. Wala akong kasabay kumain o makakausap. Tapos, hindi na kita mahahag. Paano na? Tinaas naman niya ako kaya magkapantay na ang mga mukha namin. Pinunasan niya ang luha ko. Lagi naman kitang tatawagan. At lagi rin kitang iisipin. Talaga? Baka mamaya yung mga girls na sa London ang iniisip mo ah? Ngumiti naman siya. Pwede ba yun? Wala namang mas maganda pa sa'yo eh. Huwag ka nang umiyak. Kinis naman niya ang noo ko at niyakap ulit ako ng mahigpit. Basta ikaw din. Huwag ka masyado makikipag-usap sa mokong na Andrew na yon. Pati na rin sa ibang lalaki. Siyempre naman, bubu. Ako lang din ang iisipin mo lagi. Ikaw lang naman talaga eh. Basta, mag-ingat ka lagi. Pinagbili na kita. Pero mag-ingat ka pa rin. Ha? Kanino mo ako pinagbilin? Basta, medyo tumigil ako sa pag-iyak. Kung ano-ano kasi ang sinasabi ni Echo. Style niya rin yata para hindi ako masyadong malungkot. Pero hala, madaling araw na. Bubu, hindi mo ba kailangang matulog?
Sa airplane na lang ako matutulog. Naku, sorry. Ginising kasi kita eh. Matutulog ka na sana kanina. Katutulog ko lang din nang dumating ka. Gusto kasi kitang puntahan sa kwarto mo, pero may rule. Wala na iyon, bubu. Pinapawalang bisa ko ng rule na yon at hindi na iyon effective. Naramdaman ko. Parang umingiti siya. Paano yan? Ginising mo ako. Hindi na ako makatulog. Sorry, bubu. Gusto mo ba bumalik na ako sa kwarto ko para makatulog ka na? Kinis na naman niya ako. May sinabi ba akong ganon? Ang sabi ko, dahil ginising mo din ako, you should take responsibility. Take responsibility? Eh anong gusto mong gawin ko? Hinalikan niya naman ako. At hinalikan. At hinalikan at hinalikan. Sus, ang dali lang pala mag-take responsibility. At hindi na nga kami nakatulog. Alam na. Kinabukasan sa airport. Uy, ang laki ng eye bags mo kasi ah. Hindi ka ba pinatulog ni boss? Namula naman akong bigla. Ano ka ba, Bessie? Inaasikaso kasi ni Echo ang lahat ng empleyado. Kaya ayun, busy-busy siya. Ako, iniwan niya muna dito kay Bessie. Hinatid siya ng kanyang family, pero umalis na sila. Lumapit naman sa amin si Ray. Grabe, lahat ng girlfriends ko, gusto akong ihatid sa airport. Pero sabi ko na lang, sorry ladies, baka mag-away-away pa kayo. Wala na lang maghahatid sa akin. Wow, halusot mo Ray. Wala lang talaga maghahatid sa'yo. Kaya nag-iimbento ka ng kwento. Akala mo lang iyon, Bessie. Masyado kasi pinagkakaguluhan ng kagapuhan ko. Natatawa naman ako sa kanila. Maya-maya, lumapit na din sa amin si Paul. Kasama niya si Lucy, yung girlfriend niya. Nagkumustahan, nagkwentuhan. Panigurado. Hawk mode na naman yan, mamaya si boss. Sabi ni Paul. Oo nga kasi. Isama ka na lang namin kaya. Ikaw lang naman. Ang nagpapakalma dun eh. Nakangiting sabi ni Bessie. Ano kasi? Isuksok na lamang kita sa maleta ko. Si Ray naman nakakatuwa. Nginitian ko lang sila. Kaya niyo yan. Kayo pa? Hindi naman talaga masungit si Echo eh. Ikaw lang naman ang nagsasabi niyan. Nagkatawanan kaming lahat sa sinabi ni Ray. Pero maya-maya pa, narinig ko na ang kinatatakutan ko. Pinapapasok na mga pasahero sa airplane. Kinuha na nila ang kanilang bags. Go kasi, kaya mo yan. Di ba sabi mo, hindi ka iiyak ngayon. Dapat nakangiti ka magpapaalam kay Echo para hindi siya mag-alaala. Kasi, mag-iingat ka ha. Mauuna na kami. Hinagdaman ako ni Bessie. Si Paul. Nagpaalam na rin. And then lumayo muna sila ng konti ng kanyang girlfriend. Oy Cassie, anong gusto mong pasalubong? Sabihin mo lang. Papabili ko kay boss. Nginitian ko lang siya. Salamat Ray. Gusto ko sana yung bridge that is falling down sa London. Nako, ganyan ba nangyayari kapag asawa si Boy Pickup? Nagpaalam din sa akin yung ibang mga katrabaho ni Echo. Maya-maya rin, dumating na si Echo. Hindi pa nga sila umaalis. Busy na siya. Binagay ko na sa kanya kanyang briefcase, saka yung kanyang mga bags. Tapos ngumiti ako ng malaking-malaki. Bubu, ingat ka ha. Tawagan mo kaagad ako kapag nasa London ka na. Sabi niya lang habang nakatitig sa akin. Huwag ka masyadong magpapagod. Saka kumain ka lagi sa oras ha? Okay? Okay. All passengers boarding to fly to London. Blah blah blah. Pinapapasok na talaga sila. Ngiti ka lang kasi. Ngiti ka lang. Huwag kang iiyak. Halikan mo na kasi boss. Sigaw naman ni Ray. May iwan ka niya ng eroplano. Sa bagal mo boss.
Sabi ni Paul. Boss, hindi naman kami nakatingin eh. Promise. Nakangiti naman itong si Bessie. Hala, namumula ang tenga ni Echo. Napatingin ako sa paligid. Halos lahat ng kanyang kaopisina nakatingin sa amin. Ano bang meron? Bakit hindi pa rin sila pumapasok sa loob? Teka, don't tell me. Hinihintay nila ang kissing scene namin ni Echo. Hinubakan ko na lamang ang kamay ni Echo at pinisil. Okay lang, bubu. Alam ko namang shy ka eh. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka maiwan ka nga ng airplane. Sige ka. Pinisil niya din ang kamay ko. Huwag ka na masyadong umiyak. Hala, nakangiti nga ako sa'yo eh. Siyempre hindi no? Sige na, hinihintay ka na nila eh. Ang weak mo, boy, pick up. Ang weak mo. Parinig ni Ray. Nako, ihuhulog ko sa eroplano ang lokong yon. Sabi ni Echo, habang hawak pa rin ng kamay ko. Nakatingin pa rin sa amin ng mga tao. Naiiyak na ako. Kailangan pigilin. Sige na, Echo. Go na. Tinalikod ko na siya at tinulak para gumalaw. Mag-ingat ka, bubu. Naglakad na siya. Pero lumingon-lungon pa ulit sa akin. Nag-wave naman ako at nag-smile. Huwag kang iiyak kasi. Huwag kang iiyak. Yung kanyang mga kaopisina, nakatingin sa amin kanina. Nagsimula na rin pumasok sa loob. Si Ray naman, nilapitan si Echo at inakbayan. Mukhang niloloko-loko ata. Lumingon naman ulit sa akin si Echo. Ngumiti lang ako sa kanya. Pero kinakagat ko na ang dila ko para hindi ako umiyak. Nang ibibigay na ni Echo ang passport niya sa babaeng nagche-check, tumalikod na ako. Nagsimula na kasing tumulo ang mga luha ko. Okay kasi, good job. At least, naihatid mo siyang nakangiti. At least, naihatid mo siya. Hindi kanya nakikita ang umiiyak. Biglang may humigit sa arm ko, kaya napaikot ako. Napaharap naman ako sa chest ni Echo. Niyayakap niya kasi ako na mahigpit. Di ba sinabi ko, huwag ka masyadong iiyak. Bakit ba kasi bumalik pa siya? Mas lalo lang ako naiyak. Naka-smile lang ako kanina, bubu eh. Dapat hindi ka na bumalik. Eh ano magagawa ko? Miss na kita agad. Nagbabalik. Nagbabalik na si Boy Pickup. Sigaw naman ni Ray. Nagbu naman ng ibang mga tao. Lagot sa akin talaga ang nayupak na yon. Bulong ni Echo. Tapos, hinawakan niya ang mukha ko. Tapos, hinalikan. Kahit ang feeling ko, madami pa rin nakatingin sa amin. Hintayin mo lang ako. Nagnad naman ako. Then, tumalikod na ulit siya. And this time, binigay na niya ang kanyang passport at pumasok sa loob. Grabe, ngayon pa lang din, miss ko na si Echo.